Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kaniyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na ako ngayon din, kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ika-4 na aklat ng Pentateuco o Torah ay ang aklat ng mga bilang, the Book of Numbers. Ito ay tinatawag na bilang kasi ang unang 9 na chapters nito ay mga bilang o genealogy ng mga anak ng mga tribu ng Israel na nanglakbay sa disyerto. May mga kwento din dito ng karanasan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Marami sa mga kwento rito ay ang reklamo ng mga tao kay Moises at sa Diyos. Ngayon, narinig natin ang reklamo nila tungkol sa pagkain. Kahit na araw-araw pinapakain na sila ng Diyos ng manna, ang tinapay na galing sa langit, nagrereklamo pa rin sila. Nasusuya na sila sa pagkain ito. Nangangarap sila ng mga kinakain nila noon sa Ehipto, mga isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Nangangarap sila na kumain uli ng karne. Araw at gabi, iniiyakan nila si Moises na parang mga bata na kinukulit ang kanilang magulang. Dahil sa reklamo ng mga tao, pati si Moises ay nagreklamo na rin sa Diyos. Saan naman siya kukuha ng karne na ipapakain sa mga Israelita sa disyerto? Aabot sila ng 600,000 mga lalaki lang. Pero isa pa ang daing at tampo ni Moises sa Diyos. Bakit pa siya ang gagambalain ng mga taong ito? Bakit siya pa ang mananagot sa kanila? Ano naman ang nilalaki na lalaman niya sa kanila?
Mang-anak ba niya sila? Napakarami nila. Hindi niya sila kayang pangalagaan. Kaya tuloy humihingi na lang siya ng kamatayan kaysa alagaan at pangalagaan ang mga taong ito. Mabuti na lang at mapagpasensya ang Diyos at makapangyarihan siya at marunong. Sa reklamo ni Moises na nag-iisa lang siya sa pamamahala ng maraming tao, sinabi ng Diyos sa kanya na pumili siya ng 70 tao at ibibigay niya sa kanila ang kanyang espiritu upang tumulong sa kanya sa pamamahala ng mga tao. Sa hangad ng mga tao na makakain ng karne, magpapadala ang Diyos ng malakas na hangin na pumadpad sa kampo ng Israelita ng mga pugo. At 1 buwan silang kumain ng pugo na halos masuka na sila dito. Kung hindi tayo makontento, lahat ng bagay ay pagsasawaan natin. Pati na nga ang mana, ang tinapay ng galing sa langit ay pinagsawaan nila. Ang tinapay na bigay ng Diyos ay pinagsawaan ng mga tao. Pati na ang karne ng pugo. Pero kung marunong tayong makontento, ma-appreciate natin kahit na ang maliliit na bagay na bigay sa atin at magiging malikhain tayo sa paggamit nito. Kaya kapag tayo ay nagrireklamo na, tingnan natin ang ating sarili. Hindi ang inireklamo natin. Baka nawala na sa atin ang appreciation at openness sa mga binibigay sa atin at sa mga bagay na mayroon tayo. Salamat o Diyos sa mga bigay mo sa akin. Sana po matuto akong maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Talagang mapagbigay ka.